Hola! Tole leche, tole leche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 7, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 6, verse 51 to 58. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumakain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo naman ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Yung gospel po natin ngayon, ito po ay karugtong pagkatapos na si Jesus ay magpakain ng 5,000 tao. Busog yung mga tao. Pero gusto ni Jesus mas itaas, mas mag-level up, no? Yung usapan nila tungkol sa pagkain, no? Kaya anong sabi niya? Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman. At mas naging mahirap tanggapin ang sabihin niya na yung tinapay, yung kakain mo ay kailangan yung aking laman at yung aking dugo. Nagulat yung mga nakikinig. Kasi para sa kanila, paano natin kakainin yung kanyang laman? Paano natin iinumin ang kanyang dugo? Para sa mga Hudyo, lalong-lalo na bawal yung may dugo. Pero hindi siya umatras. Hindi rito na-dishearten si Jesus, no? Kundi mas lalo pa niyang in-emphasize na malibang kainin natin yung pagkain ng buhay, tsaka tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito simpleng symbolism lamang. Ito ay paanyaya ni Jesus sa Eucharistia. Hindi lang para alalahanin siya, hindi lang para humanga sa Kanya, hindi lang para makinig sa Kanya, kundi makiisa sa Kanyang buhay. Kaya sa bawat communion, hindi lang tayo tumatanggap ng biyaya. Tinatanggap mismo natin si Kristo. Tinatanggap natin siya sa ating buhay. Paano natin ito i-relate? Marami sa atin ang busog, pero pagod. Maraming achievements, pero kulang. Maraming ginagawa, pero walang kapayapaan. At minsan, hindi natin napapansin, marami tayong kinakain araw-araw. Kinakain natin yung opinion ng ibang tao, yung expectation ng pamilya, yung pressure ng trabaho, yung comparison sa social media, hanggang sa mapagod ang puso natin. At baka ito yung tanong ni Jesus ngayon. Ano yung bumubusog sa iyo? Kasi posible pala na busog ang schedule, busog ang calendar, busog ang katawan, pero gutom ang kaluluwa. Napakaganda na pinili ni Jesus ang tinapay. Kasi ang tinapay ay simple lang.
Ito ay pang-araw-araw. Hindi siya luxury. Ibig sabihin, ang presensya ni Jesus ay hindi pang-emergency lang. Hindi siya Sunday food. Hindi siya last option. Siya yung araw-araw na pagkain ng ating kaluluwa. At dito ako napaisip, sa tuwing tumatanggap ba tayo ng komunyon, ang Diyos ba ng buong sansinukob ay pinapayagan natin na sa pamamagitan nito'y makapasok sa atin? Pinapayagan ba natin na hindi lang para tayo ay bisitahin, kung hindi ito ay maging bahagi ng ating buhay? Kaya, ang challenge sa atin ng gospel, pagnilayan natin ito. Tuwing meron tayong Eucharistia, hindi natin pinapatay araw-araw si Jesus, no? Kundi ito ay tinatanggap natin siya, kanyang pagkain ng dugo. Let us pray. Panginoong Jesus, ikaw yung tinapay ng buhay. Marami kaming hinahanap para punuin ang aming sarili. Naghahanap ako ng tagumpay, ng security, ng pagkilala, ng pansamantalang saya. Pero ngayong araw na ito, ipaalala mo na walang tunay na makabubusog sa aming puso kundi ikaw. Turuan mo kaming lapitan ng Eucharistia hindi bilang routine, kundi bilang tunay na pakikipagtagpo sa iyo. At sa bawat pagtanggap namin sa iyo, gawin mo rin kaming tinapay para sa iba, nagbibigay ng pag-asa, pagmamahal, at buhay. Amen. Friends, i-share natin yung audio gospel nato sa iba. I-share natin yung ating gospel sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak, kaibigan, sa ating mga GC. Baka ito yung kailangan lang marinig, yung pagkain ng buhay. Muli, ako si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.